Bakit ganun? Nag-commit ka sa relasyon na to, tapos gagan ka. Okay lang yan, hindi naman alam nung isa. Like, what the fuck? I don't get those people. Yeah. Sabi ko, asan yung utak mo? Nasa talampakan mo ba yung utak mo? O wala ka lang utak? Ganun talaga. Yan nakakatakot din talaga, like, hindi ko naman sinasabi like lahat, pero nakakatakot talaga yung generation natin ngayon kasi ang Ang dami, hirap. ang Totoo. dami na uso, diba, para may mga situationship na may, dati MU lang di ba? Dati MU lang eh. Pero ngayon may situationship, may, hindi ko alam kung ano pa. So, sobrang, like, we really have to guard our heart nowadays kasi hindi natin alam kung sino yung makakasira ng puso natin. Alam mo yun, parang binubuo mo yung sarili mo Totoo. ng payapa. Tapos sisirain lang ng ganito, di ba? Guys, wag kayong, just piece of advice ha, wag kayo yung parang, you just met in the bar, tapos like, on na, no. It's better guys na kilalanin nyo yung tao, yung person. Kasi guys, dapat yung mindset nyo, oh, I'm gonna date to marry. Not I'm gonna date kasi I just want Fun, ganito I just ganyan, want di ba? fun, I just want to make ano. No. Always put in your mind like, oh, I'm gonna date to Pero marry. ikaw, date to marry ka ba? Yeah, I'm date to marry. Same. I'm date to marry. Kapag ako, gusto ko, pag may karelasyon, gusto ko yun na yung pakakasama. Like aaminin ko before, hindi naman ako magpapang-impokrito or hindi naman ako magsasanto-santo dito. Pero before, like, I love exploring talaga. Like, pero at the end, ako yung minsan napagchichitan or whatsoever. Ako yung nagagawa ng mali. Pero, alam mo yun, kahit ang dami ng nangyari. Alam kasi ng mga loves ko na parang, it's been a lot, super heartbreaks lahat. Sabihin mo, alam na, naramdaman ko yan. Kaya ngayon, mas ginaguard ko yung heart ko. Kasi yung, alam mo talaga kapag nahanap mo na yung gusto mo eh. Kapag meron ka na sa mind mo na, uy, ito yung gusto mo eh. Ito yung gusto mong mangyari in your future. Alam mo na kapag nakaset na yung future mo sa mind mo. Diba? Pero it's better ha, just like piece of advice din. It's better if God is the center of your relationship. If God is the center of your relationship, mas mag-work yun. Totoo. Mas mag-work yun kaysa, like, you know, kasi alam mo naman, if God's plan talaga, it's always the... Saka like everything happens for a reason talaga. Sobra. Like kapag minsan di ba may mamimit tayong tao na minsan lesson lang, Yeah. parang baka mamaya etong tao na to yung akala mo makakasama mo na habang buhay pero hindi pala, pero naging lesson lang pala sa'yo. So yun, parang we really have to be mindful and always put God first. Kasi hindi natin alam eh, kanino ba tayo tatakbo right after natin masaktan. Oo. Kay Lord, yun naman. So yun din yung sinasabi ko na kailangan natin i-guard yung heart natin sa mga bagay-bagay kasi hindi natin natin isang iglap masasaktan tayo, mababasag tayo, ganyan. Kasi guys, like kapag kasi like nabasag ka na, like parang baso lang yan eh, hindi mo naman pwedeng i-tape yan or i-glue stick. Oo. Or May kahit- lakot ba yan? Diba, kahit man yung baso na nabasag, pagbuin mo, may crack pa din eh. Yun yung tinatawag na yung sugat na kahit kailan hindi malihim. Ito oh. Grabe, nagiinuman na dito sa ano ko. Comment section. Ako, Nagiinuman na sila. Kanino na daw table? Sisig, Diba? table 4. di ba? So parang like, minsan ang sarap lang din magkaroon ng mga conversation na akala Oo, yun like, totoo yan. Kasi parang minsan parang gusto mo rin, alam mo, syempre may mga tao pa rin naman na hindi nila din maano eh. Parang hindi nila mind. At least, alam mo yun, kahit ganyan, may marami naman tayong viewers eh. Diba, at Nasasabi, least tayo, at least tayo yung nagiging way na para malaman din nila kung anong dapat nilang gawin. Mali mo kasi meron sa mga viewers natin na same situation. situation to us, di ba? Yeah. Malay nyo, meron kayong makuha kahit pa paano na, Oo nga. diba? Pero we're just being through here, we're just being ourselves here. Kasi ito yung Ito kami guys eh. Ito talaga kami. Ito ang literal na perlas at saka sai. Mukha lang kami mga mandarambong dito sa live. Pero when it comes sa mga ganyan na mga kwentuhan tsaka ano guys, we're very matured. alam talaga natin yung mga Alam na namin. lalo kapag based on experience talaga lahat. Oh, there is a question here. Do you believe in second chance? Sai?
Yeah. Ako, naniniwala ako sa second chance. Hindi naman dahil, hirap kasi talaga kapag sabihin mo second chance. Pero ako, Maybe second chance, it depends. depende sa Depends. It scenario. depends. Like for example, how about second chance, cheating? Nabigyan ko na ng second chance, tapos nag-cheat ulit. Yeah, it's a second chance na yung bibigay mo for cheating. Like, What do you nag-cheat na siya nung una, then you're gonna give another chance. Hindi na. Oh. Like for me, ito lang yung mindset ko, hindi ko alam sa iba. Pero ako kasi guys, pag nag-cheat sa akin, like once a cheater will be always be a cheater. Kasi kung nagawa niya na yun noon, kaya niyang Nagawa ulit niya yun ulit. Yeah. Sa akin lang kasi bakit niya nagawa noon yun? Ibig sabihin hindi na siya nakontento. So, pagdating ngayon, pag binigyan ko siyang chance, ay baka iisipin niya, ay napatawad naman ako nito eh. So gagawin ko to ulit kasi nagawa niya naman akong patawarin, baka kaya niya ulit akong patawarin next time. Totoo. Pero ako yun ang mindset ko. Once a cheater will be always be a cheater. No second chance. For me, Yeah. sa other people, I don't know. But for me, I don't give a chance kapag cheating na. Ako Because, diba? Bakit niya gagawin yun eh? Ano ba? Oo, siguro kung gagawin niya ulit, for example, like bigay ka ng second chance, gagawin niya ulit. No, yun na yung no. Pero ako kasi, again, sasabihin ko, I mean, probably will hit for my answer, pero ako kasi talaga, I always believe in second chances kasi maintindihan kasi akong tao eh. Like, Yeah. I understand, but second chance, it depends to the situation. Depende sa sitwasyon, depende sa mga nangyayari. Siguro kung non-negotiable naman talaga yung nangyari. Hindi na talaga para bigyan. No, especially cheating because cheating is a choice. Okay? Ginusto mo yun na mag-cheat ka. Kasi ang cheating, hindi naman yan yung bigla na lang, nakaupo ako, bigla na lang akong inano. No. It's Yeah. your choice. It means, ikaw, sa utak mo, ikaw namili nun. Ginusto mo yun. So kapag cheating na ang usapan, guys, especially girls, think wisely think wisely when it comes to cheating. Kasi kung nagawa niya yan nung una, Gagawin kaya niya niya yun. gawin yan ulit. Kasi nga, kampante siya na gawin yun sa'yo. So kung bibigyan mo yan ng second chance, gagawin niya ulit yan, ulit, papatawarin mo, magpapakamartir ka, ulit ng ulit, sasaktan mo yung puso mo hanggang darating sa punto na parang pagod ka na, ayaw mo na. Yun yung sinasabi Sumuko ka. nila. Yun yung sinasabi nila, you deserve what you tolerate. Yeah. Kasi guys, at the same time, ikaw ang nagtotolerate eh. Ikaw ang nag-ano sa kanya na gawin niya yun. So, kung may sisisihin dyan, ikaw, kasi from the first place, hindi mo na pinutol or hindi mo na kinat, Yeah. pinapatuloy mo pa. So, pag Yun. nasaktan ka, it's your fault. Yeah. Yun yung sinasabi natin na you deserve what you tolerate. Pero ako kasi, di ba, sabi ko nga, depende sa scenario. Kasi nga, I got cheated on for sobrang daming beses na. Really? Lahat. I mean, sa lahat ng relationship ko, hindi sa isang tao lang. Yeah. Sa lahat ng relationship ko, ako lagi pinagtitikanan. Hindi ko alam kung bakit. May kulang ba, may mali ba. Pero hindi yun lahat binigyan ko ng second chance Hindi yun lahat. Isa lang yung binigyan kong second chance. Pero again, hindi ko naman din masisisi yung sarili ko. Again, super understanding ko talaga pagdating sa second chances talaga. Yeah. Nagbibigay ako ng boundaries. Naglilimit ako kapag nagbigay ako ng second chances. Pero again, hindi nun mababalik yung dati. So, ibibigay ko yung second chance na to para sa sarili niya. Gawin niyang okay yung sarili niya, hindi para sa akin. Yun yung natutunan ko sa sarili ko. Yung last ko. Parang sabi ko, nangingi siya ng second chance. Pero ang sabi ko sa kanya, binigyan ko siya ng second chance. Pero sabi ko, ibibigay ko sa yung second chance na yan, pero hindi na para sa atin. Bibigay ko yung second chance na yan para sa sarili mo. Kasi I want to make sure na nagbago ka, hindi dahil sa akin. Kung hindi dahil ginusto mo magbago. Yung ginawa ko, hindi ko na pinagpatuloy yung relationship namin, pero ang sabi ko, I forgive you, bibigyan kita ng second chance, pero hindi na para sa atin. Kundi para sa sarili mo,
gawin mo maayos yung sarili mo. Wag ka nang mag-cheat kasi ayokong masaktan yung panibago mo and I want you to learn from your mistake. And this is a lesson for you. Kaya lucky yung taong yun na binigyan ko siya ng second chance kasi hanggang ngayon okay sila ng jowa niya. So parang binigay mo yung second chance for For him, hindi para sa amin. Pinatawad ko siya, binigyan ko siya ng second chance kasi at least malinis yung puso mo, at least malinis yung mind mo kasi you know, I won't be forever galit sa tao. Ayoko nung ayoko nang habang buhay akong may sama ng loob sa tao. Hindi ako ganun. So, yun yung ginawa ko sa kanya na, I forgive you, okay, I forgive you. Bakit mo ko napagkitan? Sige, naintindihan ko kung bakit mo ko pinagkitan. Pero ibibigay ko yung second chance na to, hindi para sa atin. Hindi para ayusin yung sarili. Kasi yun yung nakikita ko na tama. Kasi kung ipagpapatuloy pa natin itong relationship natin, I don't think na mabibigay ko yung deserve na love mo. Yeah, that's true. Yun talaga. So ngayon, I'm happy na hanggang ngayon, sila parang, diba? Yeah, at least mali. Shot mo na. Sa'yo na. Shit, wala akong ano dito. Oh, may question pa dito. Pwede ba daw maging friend ang ex? Ikaw, ano ba? For me, Ikaw, sige, ikaw. maybe pwede mo maging friend ng ex if you're matured, pero not really like close. Like, actually, ayoko nga Ako for me lang kasi hindi ko. Para sa akin kasi hindi ko makita parang Hindi mo makita? hindi mo makita kasi like ex na yun Yeah. Kaya nga mo siya naging ex kasi ikaw muna, tapos next ako. Ako? Siguro, hindi. Hindi ako din. Hindi rin ako. Hindi ako fan pero I won't judge yung mga... Oo, true guys, hindi namin i-judge kung friend yung ex ninyo or nakakasama niyo yung ex niyo. Pero ako, I'm really happy. Alam mo yung parang friend na hindi friend. Civil, acquaintance, and acquaintance to na lang, gano'n. Kasi ewan ko, as marupok kasi ako, sobrang marupok ko talaga. Hindi ko kayang makipagkaibigan sa ex ko talaga. Baka mamaya gumawa pa ako ng dahilan talaga para makipagbalikan pa. Totoo. So, feeling ko hindi. It's a big no for me. Yeah, me too. It's a big no for me kasi guys, kaya mo nga siya naging ex kasi Pero like, unless kung may proper breakup. yeah. No pa rin. No ka pa din. No Ako, pa rin. again, as someone na super... Siguro pwede, pero hindi yung like friend, Oo, no. hindi naman hindi yun. Kasi di ba sabi ko nga, ayoko na habang buhay may bad blood ako sa tao. So I think I can be friends with my ex, pero hindi friends na friends talaga. Yeah. Siguro acquaintance. Like kunyari, friend mo ay like ex mo, tapos kasama mo sa inuman, friend mo, ay posibleng hindi ka gagawa ng no, it's a big no. Siguro siguro awa mo na lang sa sarili mo yun. Parang respeto mo na lang sa sarili mo yun, di ba? Respect mo na lang sa sarili mo yun kasi kaya ka nga umalis sa relasyon na yun sa ex mo or dahil wala na kayo na yun. Parang i-respect mo na lang yung sarili mo na Diyos ko, ang daming kaibigan, talaga sa ex ka pa. Aray ko sa'yo. Diba? So, pero syempre, di naman natin masisisi. Pero again, sa akin, I can be friends with my ex, pero hindi same ng kaibigan na parang andyan to ganyan. Kasi nga, ayoko na habang buhay, may bad blood ako sa tao. So I think, possible naman, and depende yun sa situation. Depende talaga yun. Depende pa rin sa situation, guys. Pero for me, it's a big no. Yeah. No. Yeah, totoo yun. Sa amin yun opinion namin to ni Sai opinion Sa inyo, ko yun. bahala kayo. As long as na kaya nyo naman i-handle yung sarili. Kung kaya nyo naman i-handle at magpakaano kayo, go. Pero guys, huwag nyo uugaliin na kapag meron ng girlfriend yung ex ninyo, kahit kayo pa yung nauna, show some respect, guys. You have to know the code. Yeah. Code yun.
Hindi, kasi marami akong nakikita. Like, ako naman yung nauna eh. Ako naman yung ano niyan eh. Bago maging kayo, sa akin muna yan. Like, girl! I don't think. Like, kailangan respeto na yun. Yeah. Respeto na Need yun. respect. Yes. Girl code. Parang respeto mo na lang sa sarili mo talaga. Wala ka bang tanong dyan? Wala ka bang tanong? Ano no? Sa mga comment mo? Ilan ba viewers mo dyan? Wait lang. Kasi, ano sa inyo naman sa partner na walang emotional intelligence? Uy, ang hirap niyan. Ako, pass ako agad. Bas ka? Pass ako agad. Ayokong magstay sa tao na hindi na-validate yung feelings. True. Kasi, alam mo yun, kapag walang emotional intelligence ng partner mo, ikaw si dada ka ng dada, open up ka ng open ng gusto. Tapos siya parang, Wala lang. Like, sige, bati na tayo. ha? Like, totoo yan. Oo, pag walang ganyan, pass. Di ba? Like, sobrang, ano ba, iko kasi yung mga taong walang emotional intelligence. Paano mo, again, I've been through a lot and ayokong paulit-ulit kong i-explain yung sarili ko para ma-validate lang ako. So, why would I settle for someone na walang emotional intelligence? Yung tipong sarili niya hindi niya ma-validate, ako pa kaya. Diba? Ayoko nang hanggang landi ka lang, ayoko nang hanggang flirt ka lang, ayoko sa tao na ako sabi ako ng nararamdaman ko towards sa'yo. Ako nagiging open ako sa nararamdaman ko towards sa'yo. Pero ikaw, you gave me an answer na parang, sige tara, bati na tayo, okay na. True. I don't wanna be with someone na, I don't want to be with someone na hindi kayang i-handle kung ano yung dapat i-handle. And dyan mo malalaman yung worth mo actually. You won't settle for someone na alam mo sa sarili mo. Ikaw nga alam mo yung worth mo eh. Alam mo yung worth mo eh. Deserve mo yung love na to. Nagsisik ka nga ng deserve na love mo eh. Bakit settle ka pa sa tao na parang ginagawa ka lang tanga, di ba? So, don't ever settle for less. True. Deserve mo talaga ng something na Tsaka from the very start, know your worth na, no? oo. Nagagawa mo nga sarili mo na kumain sa labas ng ikaw lang tapos ngayon magpapaalipin ka sa taong wala namang emotion. Oo, big pass. No. Pass. Pass po kami dyan. Ako din po, pass. Pass ako doon. Tsaka hindi tayo habang buhay magmamakaawa ng nararamdaman natin sa tao. Oo, true yan. Hindi sa lahat ng oras magpiplis ka ng tao. No. Hindi forever na magmamakaawa ka para lang ma-validate ka. No, alam mo, hindi mo deserve yan. May taong gagawa niyan para sa'yo. Yeah. Mamaya yung taong makagawa niya sa'yo, nakabungguan mo na sa SM. Malay mo yung taong gagawa niyan sa'yo, nakasama mo na kanina. True. Kaya guys, lagi yung know your worth. Know your worth. No. Know your worth. Sobrang kapag nalaman mo yung concept ng knowing your worth and loving yourself more, bale wala na lang sa'yo yung mga ganyang tao. Totoo. Baka itsapwera nyo na lang yan kasi alam nyo na yung ano nyo. Kasi diba, hindi ka habang buhay magbibeg sa taong wala naman para sa'yo, diba? Yeah. So I guess pass ako doon. Big no ako doon. Pass ako sa walang emotion. Oh, pass kami dun, guys. So, may mga katanungan po dyan. Ayan, magbubukas na ako ng channel ko at mag-podcast. Parang wala po kaming aanuhin sa mga tao walang emotion. Oo, mahirap yung walang emotion. Eto, may tanong sa akin. Valid ba ang reason na na-fall out of love ka? For example, kayo, magjowa kayo. Ni Nico kunwari, ni Nico. Magjowa kayo ni Nico. Tapos na-fall out of love ka kay Nico. Valid ba yun? Ako lang? Yeah. Sige, I'll sasagot ako after mo. Right after you. You first. Kunyari kay ni Waki. Oh. Tapos, yun din. Valid ba yung reason na na-fall out of love ka? Siguro based on my experience,
siguro depende rin siya sa situation, pero yung fall out of love na reason, I think totoo naman siguro. Totoo yun. Magiging totoo yun kapag totoo yung ni-reason out sa'yo kung bakit na fall out of love. Hindi magiging totoo yun kung, for example, na fall out of love ka sa akin, na fall out of love sa akin siya. Tapos ang makikita ko, ang reason, may iba pala. May ibang nangyari pala. So for me, ang fall out of love sa akin, actually sobrang hirap niyan, pero ang fall out of love talaga sa akin, nagiging reason lang yan kapag hindi mo nilalaban yung pagmamahalan mo sa isa't isa. Hindi, kumbaga parang hindi nyo na nagagawang labanan yung mga nangyayari sa inyo. Valid yung ma-fall out of love ka, pero kung gagawa ka ng paraan, kung gagawa kayo ng paraan both, ng solution para hindi ma-fall out of love sa inyo yung isa't isa, then yun yung mas maganda. Yeah, kapag dalawa kayo. Kapag dalawa kayo, pinili nyo na ayusin nyo, pwede nyo naman sabihin na fall out of love kayo sa isa't isa eh. And then, ako kasi ganito sa scenario basis ko siya. For example, ako ganyan. For example, si Waki na fall out of love sa akin, sabihin ko na, sige na fall out of love ka. Sige, naintindihan ko, sabihin mo sa akin, ipaintindi mo sa akin kung bakit ka naka-fall out of love. Then, kapag napaintindi mo na sa akin kung bakit ka na-fall out of love, doon ako gagawa ng paraan para hindi ka na ma-fall out of love ulit. Kumbaga gagawin ko yung best ko, gagawin ko yung part ko para hindi ka na ma-fall out of love ulit. Yeah. Para hindi na yan maging reason natin. Diba? Kumbaga parang sinabi mo na sa akin yung reason mo lahat kung bakit na fall out of love. And then, eto naman tayo. Dito na tayo sa part ng solution. Gagawin ko yung solution para hindi na mangyari ito ulit. Ganun ako eh. As long as nakakita ko ng hope, as long as nakakita ko ng chance pa to work this out, gagawin ko. Unless kapag siya na yung nagsabi na tama na ayoko na. Yeah. Kapag ganon. Pero kapag hindi niya sinasabi yun sa akin, hindi niya pa sinasabi sa akin na tama na, please, wag mo ka na gumawa ng solution. Yun yung tigil ko na. Pero kapag sinabi niya na sa akin yung reason niya kung bakit siya na-fall out of love, di gagawa ko ng paraan. Gagawa ko ng paraan para hindi ka na ma-fall out of love. Diba? I can make solution kasi mahal kita. Yeah. As long as na mahal kita at gusto mo na ayusin natin to parehas, Gagawa ka ng paraan. gagawa tayo ng paraan. Diba? So yun yung take about it. Yeah, yun ako. Ito naman daw, mahal mo o mahal ako? Ako, Ikaw muna. mahal mo o mahal ako? Siguro yung mahal ako. Bye. Kasi siguro matututunan ko rin siyang mahalin eh. Same. Di ba? Kasi like for example, yung mahal mo, wala kang assurance eh. Di ba? Like kunyari, for example lang to ha. Kunyari, may mahal ako. Paano kung yung mahal ko may mahal na iba? Anong ipipilit ko dun? Paano ko sasabihin na mahal ko siya? Unlike kapag mahal ako, matututunan naman yung pagmamahal eh. Di ba? Totoo. Pagmamahal. Diba? Totoo. Siguro dun ako sa mahal ako guys. Kasi, mabilis lang naman, mamahalin ko siya. At least, assured na ako na mahal niya ako. Ganun lang. Totoo. Like, may assurance ka na, mahal ako ng tao na to. So, maybe this time ako naman ngayon yung magmamahal sa kanya. True. Diba? So, yeah, same kami. Same. Kasi guys, kapag kunyari, parang mahal mo, hindi ka nga mahal. Nga. Diba? Like, actually, mahirap din yun. Pero as someone na sobrang fighter talaga pagdating sa love. Oo, may mga ganun, no? Pag mahal talaga nila, talagang... Hindi. Ilalaban kita. Parang ganun. Pero yeah. ako, hindi. Doon ako sa mahal ako. At least yung mahal ako, effortan ako, paghihirapan ako kasi mahal ako eh. Matututunan ko siyang mahalin kasi nakikita ko yung ano. Mas fulfilling yun kapag nakikita mo yung taong mahal ka, tapos ikaw,
Eto na. I think it's about time for me to show this person. I mean, it's about time for this na sabihin ko at iparamdam ko na mahal ko na din siya. Ganyan. Yun yung fulfilling na sobrang yes. Yes ka na lang talaga. So, I guess, na same tayo sa sagot na yan. Yes, mahal ako. Ala ko. Kasi eventually, matututunan ko din na mahalin yung taong yun. Ang mga tanong dito, career o love? Paano pag pares kayo nasa career? Yeah, parehas kayo na sa career. Paano pag pares kayo nasa career, di ba? Paano pag parehas kayo? O, tapos, Wait, naghahanap ko. ano? Anong meaning pag nag-confess ka tas thank you ang sagot sa'yo? Pwede bye. Di boy, K-boy. Ibig sabihin lang yun, hindi niya vinalue yung, hindi niya binigyan ng halaga yung pag-confess mo sa kanya. Well nabigyan niya ng halaga, nag-thank you nga siya, di ba? Pero, Pero, do you experience na mag-confess? oo, naman. Ako hindi ko pa. Kasi ano ako alam mo kung ano Takot ka sa rejection. Yeah. Takot na takot ako sa rejection. Kaya kahit gusto ko yung tao, kung kaya kong mananahimik ako. Yeah, I can't. Not unless nagpakita siya ng motibo, then ayaw. Yeah. Pero hindi ko pa. Ako kasi, alam mo kasi ako, take the risk or I lose the chances. Ganoon ako. Yeah, you have a point naman. Either like, hindi ako mag-take ng risk ngayon, tapos malulose yung chance, no? You're gonna take the risk. I will always be the person na I'll take the risk or I'll choose the chance. Ganun Yeah, ako. ako naman. So, yeah, maraming beses na ako na-confessan. And hindi ako takot sa rejection. Yeah, I mean like, takot naman din talaga ako. Sino ba namang hindi takot ma-reject, diba? Yeah, lahat naman. Lahat naman takot ma-reject, pero as long as you did your best and your part na nag-confess ka sa tao, doon palang proud na ako sa sarili ko. Ako kahit naman sabihin nila, I'm very scared talaga sa rejection. Rejection? Totoo. Sa lahat. Hindi lang naman sa relationship, sa lahat. Like general, lahat. Takot ako. Kasi ako parang, like, hindi ko pa talaga na-experience mag-confess. Like, confess ng feelings, no. Hindi ko, alam mo, kahit ganto-ganto ako, hindi mo ako mapapaamin when it comes sa mga kapag may nararamdaman ako sa tao. Hindi ka talaga amin. No, hindi. Ako hindi. I'll take the risk or I'll lose the chances. Ganun ako. As in, ganun talaga ako. Medyo tayo dyan medyo magkaiba tayo ng landas dyan. Medyo pag ganun ako tapos ikaw pag ganun eh. Pag ganun ako, ikaw pag ganun. So, it's okay. We have, different, naman. Meron naman eh. So, okay naman nung mga unang questions, okay tayo eh. Pero medyo hindi lang tayo dito Hindi tayo nagkatagpo dyan. Kasi magkaiba tayo ng landas. Ito daw, how would you know kapag love ka na ng isang tao? How would you know kapag love ka na ng isang tao? Damdaman mo yun, tsaka. Oo. Simply the answer to that is, mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo yun. Sobra. Unless wala ka din emotion. Mafe-feel mo yun, guys. Hindi mo hulaan yun, mafe-feel mo yun. Mafe-feel mo yun. Alam mo, eto love is the best thing in the world. Ang sarap magmahal. Totoo. Sobrang sarap magmahal. Lalo kapag mahal ka. Mahal ka, di ba? Magmahal ka, kapag tinatrato ka ng tama, sobrang sarap magmahal. Sobra. Sobra. Yun yung pinaka best part sa
kaya tayo ginawa ni God. Yun yung pinaka-best part, kumbaga sa book natin, sa isang tao. Yung chapter na yung pagmamahal. Yung chapter, yung pagmamahal na yun, yun yung pinaka-masarap na maramdaman. Paano daw pag nagbibigay ng mixed signal? Paano? Oo nga, paano mixed signal? Paano daw? may signal ba? Parang, today, okay, Ay, tomorrow. yung ganyan. Ay! Maybe siguro kung nagbigay ng mixed signal yung tao, siguro kapag may na-experience siya before, tapos nagagawa niya pa rin ngayon. Parang ganon. Parang feeling ko, kaya pa naman din. Ako kasi nakapagbigay din ako ng mixed signal sa tao eh. Pero until now, goods naman kami. As long as na na-communicate mo yung sarili mo sa kanya, as long as na you have your communication sa isa't isa, as long as may understanding kayo sa isa't isa, that's really matter talaga. I feel like, kung mapag-uusapan nyo, go nyo yan. Pero kung alam mo na ikaw na nagmumukhang tanga na kahit ikaw na mag-approach ng pag-uusap or ng topic na yan, tapos wala pa din, I think umexit ka na. Feeling ko, talagang kailangan natin mag-meet tomorrow. Marami tayong dadaldalin. Feeling ko nga eh. Mama Clothes ba? Nag-reply na? Nag-reply nga siya eh. Kaso, hindi naman nag-reply ngayon. Pero Yeah. nag-reply sa tanong mo. Oo, nag-reply. Nagtanong niya kung sino-sino ba tayo. Kaya nga tinatanong ko nga siya ngayon kung pwede mag-call. Hindi, di ba? Hindi niya bali yung number na binigay niya. Meron ako number niya. May number ka niya? Tatawagan mo siya. Ako na lang mag-call. Masasend mo ba sa akin sa IG? Yeah. DM mo sa akin. Kasi kailangan ko din talaga malaman kung tuloy kasi para ika-cancel ko yung lakad ko din tomorrow. Okay lang ba daw maging jowa yung friend? Yeah, kasi sa friend naman nagsimula lahat eh. Basic foundation for me. Yeah. Una sa lahat, And, may nagjowa ka na ba na, for example, may nakita ka lang, uy, tara, tayo na. Eh, ba diba wala namang ganun? sa friend naman nag-uumpisa talaga lahat. Sa friend nag-umpisa lahat. Sobra. Tapos, kikilalanin nyo, getting to know each other. Each other, and syempre, mag-exchange kayo ng mga thoughts nyo sa isa't isa. Ay, nako. Yeah, I think, Tapos yeah. maging special friend kayo hanggang maging... Pero syempre, ayoko nang hanggang friend lang. Oo naman, hindi tayo papayag dyan. Nilalaban natin. Hanggang friend lang talaga. Unless, kung papayag ako kung yung reason acceptable. Yeah. Diba? Pero pag sa relationship, you want low-key or... Syempre, I want low-key. Yeah. Me too, I want low-key lang. Ayoko ng sobrang bulgar eh. Kasi madaming masasabi yung tao talaga. Saka hindi, maraming evil eye. Oo. Legit. Totoo. Legit ang evil eye talaga. Ako din gusto ko low-key lang, hindi masyadong maingay. Yeah. Mas okay pag low-key lang eh. Mas naano niyo yung sarili niyo. Mas nabibigay mo yung rar, ganun. Yeah. So yeah, pili ko, totoo, mas Low-key talaga. nakakainis nga lang eh. Di ba magkakaroon kayo ng meet and greet? Gusto ko talaga pumunta. Kaso wala talaga ako. Nasa Japan talaga ako. Uwi kang Japan? Hindi, doon ako mag-celebrate ng birthday ko. Kailan birthday mo? 5. I mean, dito pa naman ako mag-celebrate with my family. Pero late yung coming weeks, doon ako mag-birthday. Mag-isa lang ikaw? Ano no? Mag-isa ka lang? Kasama ko kuya ko. And kasi actually kasama ko din yung mga ewan ko kung tuloy yung mga inas ko kasi kasi kami, mag-horror nights kasi kami. Hindi ko alam kung tuloy kung kasama yung mga in-invite ko from my management.
So, again, gusto ko talagang pumunta. Like, alam mo ba, sinasabi ko din talaga sa kanila na gusto ko talagang pumunta. I mean, gusto ko silang makita lahat kayo. Pero again, wala, nasa pa na ako ng 7 eh. Siguro pagpatuloy natin ito bukas, sinaantok na ako. Yun nga eh. At may kakausapin pa ako ata. Oo nga, may kakausapin. At saka pinapatulog na ako ng boss ko. Really? Talaga na? Listen mo sa akin ha, Perlas. Kasi tuloy-tuloy yung ano ko eh. Maaga ako nagising, di ba? 6 a.m. Tapos natapos kami 7. Tapos nag-live pa ako. So. I see. Eh, send mo sa akin yung number if ever. Yeah, number niya ba? Ni QD. Para ma-call ko siya right after. Nakabit ako ni QD, di ba meron? Sabi ni QD. Sige, backread ako. Alam ko sinend niya sa akin. Para maano ko na yung sagot talaga. Nanggigil ako. Okay. Gusto ko rin makipag-meet sa'yo. At pupunta kami ni Nico, habol kami. Yes, please. Thank you. Okay, thank you Thank you. I'll see you. Night, Sai. Night. Bye-bye. Good night, mga Perlayastic. Mga Nicolas. Good night po, mga Nicolas, Perlayastic, Nickelodeon, OFW, everything, lahat ng viewers. Mahal ko kayo. See you ulit bukas. Sana kami. Parang sarap, no? Ang sarap ng ganung usapan, no? Parang, it's all about love. Everything, you know. Love. Bukas iba naman. Grabe. Sobra. Natuwa ba kayo? Madami kami natutunan yan. Always validate your feeling, ha? Huwag niyong hinahayaan masaktan ng puso. Pearl Talk. Ayan. Mahal na mahal po namin kayo. Lahat na nasa OFW po. Lahat po ng mga kung saan man po kayong bahay ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Lahat po ng sumusuporta sa Team Bardagulan. Alam ko nakalive pa sila dyan. Pwede kayo mag-watch sa kanila guys. Pero ako guys, need ko na mag-rest. Wala pa akong tulog. Suffer. Need ko magpahinga. Like the whole day may ginawa ko. I love you guys. Ang wholesome lang ng live ngayon, di ba? Magaganyan kami dat iba-iba. About love, podcast. Okay guys, love you all. Let's spread love, okay? Love you all. Night na.